So Jesus said, whoever falls upon this stone will be broken. Jesus is the stone. Si Ginoong Hesus siya mao ang bato. He is the chief cornerstone. Siya ang kining pamag-ang nga bato. He is the stone of offense to the world. So siya ang bato nga din makapasakit sa kalibutan. He is the rock of ages, Siya ang bato sa the kapanahonan. rock of our salvation. Siya ang bato sa kaluwasan. Amen. And he said, if you fall upon me, you will be broken. So ikaw mahimong madugmo. David said, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. So ningon si kining David nga din ko nang iyaha nga din kasing-kasing hilubra ingon siya nga siya tuguti nga din mapaduol siya ngadto sa mao nga bato. And Jesus said, the wise man built his house upon the rock. Ug si Ginoong Hesus mismo ningon nga din sa kamalamon nga tawo siya magatukod siya ang balay ibabaw niining bato. When the flood came, Sa diha nga ang baha moabot. the bagyo, Bagyo. when the storm comes, your foundation is not shaken. Sa diha moabot ang unos ug din mahampak sa mao nga kining bato ug imong pundasyon dili gyud matarog o dili mapukan. Because you are on the rock of Jesus Kaya Christ. ikaw ana man napundar sa mao nga bato nga mao si Ginoong The Kristo. word says that the children of Israel drank from that spiritual rock that followed them. That rock was Christ. Ug ang maong bato mao si Kristo. Now, he said, if you fall upon me, you will be broken. But whoever the rock falls upon, it will grind him to powder. So nagingon siya nga kung ang bisan asa kining mao nga bato mutugdon ingon siya ang maigo niini siya mapulpo. This speaks of the judgment of God. Kini siya nagapasabot mahitungod sa paghukom sa Dios. If we fall upon Jesus, Sa diha nga din kita hulog diha ni Kristo. we receive mercy. Kita nga kadawat og kining kaluoy. We learn to die to ourselves. Nga din ato nga nakatunan nga din andam ta nga din mamatay kining ato nga unod atong We pagaling. are free from our sin. Aron nga kita mahimo nga gawasnon o gawasnon ta sa sala. But if Christ falls upon you, Apan kon si Ginoong Hesus mahulog diha kanimo. if the rock falls upon you in judgment, Kung ang mao nga bato mahulog diha kanimo diha sa adlaw sa paghukom. you will receive the destruction of God. Nan kita makadawat o di pagkalaglag gikan sa Ginoo. Daniel said there was a stone cut without hand, and he saw this great image. Og iyang nakita ang mao nga dakong mulagway. Babylon, Ang Babylonia the Medes and Persians, og ang kining ang Midian og ang Persia the Greek Empire, og ang dako nga kining emperor the Roman Empire. og ang kining mga Romanhon nga emperor. But it said this rock fell upon the image. Og niingon siya nga din kining mao nga bato nahulog niadtong mao nga hulagway. And it became powder like the wind. Og kini siya nahimo nga napulpog og nahimong abog sama sa hangin. That's what Jesus is talking about. Mao kini ang gipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus. So either we will be broken before God, So kini siya anaa kita kung nadugmok ta sa tubangan sa Ginoo. we will fall before the rock. O diin sa diha nga diin kita na hulog nianang sa tubangan sa mga bato. Or if the rock falls upon us, Or ang bato mao'y nagaigo kanato, nakahulog kanato. we will receive judgment. Kita makadawat og paghukom. Now, what does this mean to be broken before God? So unsa man ang gipasabot nga diin kining pagkadugmok nato diha sa tubangan sa Ginoo. You know, in America, my sister used to train horses. And when the horse was fully mature, Sa diha nga diin ang kining kabayo siya nahimong nahingkod na. they would say the horse is broken. The horse has learned to submit to the master. O din ang kining kabayo siya nakakat-on na nga diin siya mosubmitar nagpailalom pasakop sa iyang agalon. To obey the voice of the master. Og aron nga iyang nasundo na ang tingog sa iyang agalon. See, when we get saved, we are born again. Sa diha nga diin kita na luwas kita mga natawo na pag-usap. But we must learn to obey God. Apan kinahanglan nga diin kita magkat-on sa pagtahod sa Dios. To obey the voice of God. Sa pagsugot o pagtahod sa tingog sa So, Dios. to be broken before God. Aron nga diin kita mahimo nga diin madugmok o diin malumo diha sa tubangan It's sa when you Dios. come to the end of your
yourself. nga diin kini siya maabot man sa katapusan diha sa imong kinabuhi. When you have lost all confidence in the flesh. Nga diin imuha na nga mawala na ang tanan nga diin mga pagsalig diha sa atong aunon. And all that remains is your faith in Christ. Ang habilin na lamang mao na lang atong pagtuog pagsalig diha ni Kristo. Paul said, we are the circumcision Ningon si Pablo nga din kita gisirkunsidahan. who worship God in the Spirit Nga din aron magasimbag sa Dios diha sa Espiritu. and have no confidence in the flesh. O wala na kita kining pagsalig pa o di kumpiyansa diha lamang sa atong aunon. To be broken before God. Aron nga din kita nahimo nga din na dugmok na diha sa tubangan sa Dios. Is total surrender. Nga din aduna nay tinud-anay nga din pag-surrender. Where you have pagtugyan. lost your pride. Nga din ikaw nawad-ana sa imuha nga garbo. You have lost your desire for sin. Wala na kay tinguha pa diha sa pagsasala. Not that you don't have times where you fall. Nga din wala ang pasabot nga wala gyud panahon nga din ikaw mahulog. Not that you don't have temptation. Nga wala ang pasabot nga din wala na gyud tentasyon. But your desire is for God. He said, whoever falls on this stone will be broken. Psalm 51 verse 17 says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Amen. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsulon. Ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsulon nga kasing-kasing o Dios, dili mo pagakamayo. Now, this is coming from the mouth of David. Kini siya nagikan ngayon sa baba ni David. He said, a broken spirit. So nagingon siya diri nga din ang usa ka din mahinulsulon nga espiritu. And a contrite heart. O usa ka mahinulsulon nga kasing-kasing. Now, we understand a broken heart. So kita nakasabot mahitungod sa din mahinulsulon nga kasing-kasing. If you lose a loved one, Sa diha nga din kita ari nawad-an man og mga mahal sa kinabuhi. your heart is broken. So ang ato ang kining kasing-kasing ana gayon sa kasubo. But a broken spirit is deeper than a broken heart. It is broken before God. So kini siya diay mahinulsulon diha sa Now, tubangan sa Dios. David wrote this after his repentance. Kini nasulat ni David human sa iyang paghinulsol. When he had murdered and committed adultery. Sa diha nga din siya nakahimo og pagpatay ug din pagpanapaw. And Bathsheba had a child in her womb. So kani si David ug din si Bathsheba na nagasamkon si Bathsheba sa anak ni David. Conceived in sin. Nagasamkon siya sa bunga sa sala. And when that child was born, Og sa diha nga din ang bata nahimugso. and David repented, Og sa diha nga si David naghinulsol. Nathan, the prophet warned him So sinatan nga kini manalagna nagapasidaan kaniya. that the child would die. Nga din kanang maong nga bata mamatay. David became broken before Og si God. David aduna kay pagbati nga din siya nahugno. He began to fast and pray. Og din siya nagsugod sa pagpuasa ug pagampo. He said, who knows if God will show mercy? Og din siya nga kinsay nasahibalo nasayag nga ang Dios magpakita He gyapon siyang kaluoy. wept before God. Siya mihilak pag-ayo sa tubangan sa He Dios. knew that he had sinned against God. Siya nahibalo nga din siya nakahimog sala batok sa Dios. But he surrendered to the hand of God. Apan siya usab mi surrender siyang kaugaling mitugyan ngadto sa kamot sa Ginoo. And they brought news to David. Og din siya nakining nagadala og din balita ngadto kang David. The child is dead. Og din ingon dito ang bata patay. David washed himself Og si David nang hugas siya kaugalingon ng himlo. and he worshiped God. Og siya nagdaig nagsimba sa Dios. He had total surrender. Siya gayud ning tugyan pag-ayo ngadto sa Dios tinud anay nga pagtugyan. God brought that man So ang Dios nagadala ni anong maong tawo. to where all he had was his love for God. Everything else in our life Tanang butang diri sa atong kinabuhi is a gift of God.
kini siya gasa lamang sa Dios. But it's not our fullness. Apan dili ni kini maka mo ikaw ngana nato. God must bring you to the end of yourself, Kaya ang Dios siya magadala diha sa imong kaugalingon sa katapusan sa imong kinabuhi. where everything is laid on the altar. Nga diin ang tanang mga butang nga diin kini siya ginabutang sa halaran. David wept before God. Si David siya mihilak sa tubangan sa Dios. But even when his child died, Apan bisan pa nga ang namatay ang iyang bata, he worshiped God. siya nagsimba paghapon sa Because Ginoo. God is righteous. Kaya ang Dios mataro. David wrote, the sacrifice of God Si David nagasulat may tungod sa halad sakripisyo sa is Dios. a broken spirit. Ug ang usa ka minulsulon nga kasing-kasing. Later on, David numbered the children of Israel. Ug niabot ang panahon nga diin gihap ni David ang mga anak katawhan sa Israel. And God became angry with him O ang Dios masuko na usab kaniya. because he was looking to the flesh. Tungod kay diin siya nagalantaw man may tungod sa unod. Look how great my army is. Nga diin makaingon siya nga tanawa unsa ka kining pusga ng akong mga sundalo. And the word of the Lord came to David. O ang pulong sa Dios niabot kang David. Judgment is coming to Israel Og miingon ang Dios nga ang paghukom magaabot sa Israel. because you numbered the house of Tungod kay Israel. imuhang giihap man ang mga anak sa Israel. And God gave David three choices: O ang Dios naghatag og tulo ka butang nga pagapilian ni David. the sword, Espada, sickness, balatian, or the angel of death. o din ang anghel sa kamatayon. David's response: Si David mitubag I give myself unto God. og mingon siya akong ihatag ang akong kaugalingon ngadto sa Dios. I would rather fall in the hand of God Ngayon siya mas palabihon niya nga diin mahulog diha sa kamot sa Dios than the hands of man. kaysa kamot sa tao. And God brought judgment. Og ang Dios nagapahamtang og paghukom. Thousands died Libuan ka mga tawo nangamatay sa Israel because of David's sin. tungod sa sala ni David. But he was broken before God. Apan din siya nahimo nga nadugmo sa tubangan sa Dios. God, I surrender. O mingon siya, O Dios, ako kining tugyan sa akong kaugalingon. I submit to the discipline of God. O iyahang ipailalom niyang kaugalingon sa disiplina sa Dios. David was not the only man who sinned in the Bible. Si David dili lang siya ang usa ka tawo nga diin na hulog sa sala na naa sa Biblia. But when he was confronted, Apan sa diha nga diin siya gisultian mahitungod sa iyahang sala. he responded in humility. Siya nagpakita siya og pagpaubos siyang kaugalingon og pag-angkon sa iyang sayo. Now, how does God bring us to the place where we are broken before God? So sa nga pagi nga din ang Dios magadalan nato sa dapit nga diin kita mahimong madugmok sa tubangan sa Dios. Let's go to Hebrews chapter 12. And the first I want to talk about is the discipline of God. The So, discipline of God. Mga sulti ko niyo tulo ka mga butang una may tungod sa pagdisiplina sa Dios. And it says here, Hebrews 12, verse 11, now no discipline seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Amen. Amen. Sa pagkakaroon, ang tanang pagpanton daw dili makalipay, hinunua, makasakit hinuon. Apan sa kapulihay, kini magahatag sa bungas pagkamatarong, ngadto kanila nga namatuto pinaagi niini. Amen. The discipline of God is the love of God. Ang pagdisiplina dahil sa Dios, kini siya bunga diha sa gugma See, sa Dios. one of the greatest judgments of God is not His discipline, So usa sa kining dako nga diyan paghukom sa Dios, dili lang pagdisiplina. but it's when God gives you over to your sin. Sa diha nga din ang Dios, siya magahatag kanimo nga diin mahitungod pagpakita sa mga sala. We think of Pharaoh. Sa atong hinumduman o di atong naon ang kinabuhi ni Paraon. He hardened his heart, Gipagahi ang iyang kasing-kasing. and God
judgment. Ang Dios nagahamtang og paghukom. He knew it was the God of Israel. Kay balo siya nga din siya ang Dios sa Israel. But he continued to rebel against God. Apan din sila nagapadayon sa pag-sumpil adto sa Dios. Until finally, the Bible says God hardened his heart. Din miabot ang panahon nga din ang Dios mismo gipagahi ang kasing-kasing ni Paraon. That's the judgment of God. Usana sa paghukom sa Dios. But because we belong to God, Tungod kay kining kita iya man sa Dios. because He loves us, Tungod kay siya nahigugma He will kanato. not leave us in our sin. Wala ta niya biyae nga di naglunang sa sala. He will allow discipline. Iyahin nung gitugutan ang disiplina And o verse- latong tugutan ang pagdisiplina sa Dios. Verse 10 says that we may be partakers of His holiness. Kay sa versikulo 10 nagingon dito tungod kay aron kita magkaambit siyang pagkabalaan. That we can display the glory of Christ. Aron din makita nato ug mapasundayag ang himaya ni Kristo. That we would not look like the world, Adin dili ta sama lantawon sa kalibutan. but the fruit of righteousness. Apan ang bunga sa pagkamatarong. That's what it says. The peaceable fruit of righteousness. Nagingon diri nga din ang bunga sa pagkamatarong. Now, he said, no discipline is joyful in the moment, but it's painful. So, kani siya nga kaning pagdisiplina o din sa kung wala pagdisiplina, doon ay kalipay sa mubo. No? Pero nga panahon, pero sa diha sa disiplina, siguro masakit man Now, kanato. think about when you go to the gym. So ato nga kaning pamlandungan sa demato ka ngadto sa gym. The first day, Sa unang adlaw, you exercise. so ikaw nag-ensayo. Your body is painful. Nya ang imuhang lawas ilabihan pamaol kayo gyud. You wake up the next day. Na sunod adlaw pa ka You makamata. haven't lost any weight. So imo nga kining nawala na ang tanan nga unsa may mga napuno kas kabugat. You don't see the fruit. So di ni mo makita ang kining bunga sa imong pag-ensayo. But over time, Okay. Apan niabot ang panahon. if you discipline yourself, Kung imong disiplinahon ang imong kaugalingon, you will see the fruit. so imong makita ang bunga sa imong pagbansay-bansay o pag-exercise. We don't always see right now. So dili na ka lantawon nga maoras gihapon. But God is working in you. Ang Dios nagapamuhat sa imong He kinabuhi. works in you to will and to do for His good pleasure. Siya nagapamuhat diha sa iyang kabubuton ug para sa iyahang kahimuon. Now, when you submit to the hand of God, So diha nga magpailalom ta diha sa kamot sa Dios. humble yourself under the mighty hand of God, that He will exalt you in due season. Ningon siya ipaubos lang ang imong kaugalingon diha sa gamhanang kamot sa Dios ug siya magatubay kanimo sa naigo nga panahon. When you don't run from the hand of God, So diha nga dili ka mo palayo gikan sa kamot sa Dios. but you fall upon that rock, Apan kung ikaw mahulugan niya ng maong nga bato. Lord, have your way. O ngayon ka Ginoo kinahatagi ko paagi. You will go faster through the wilderness. Nga din makakunta ka ngadto sa kamingawan. But when you fight the discipline of God, Apan kung ikaw makigbisog, makigbatok sa disiplina sa Dios. you have to start all over again. Nga din magasugod yuga sa kaning sinugdanan kanun. But in the time of testing, Apan panahon sa pagsukod, if you submit to God, kung magpailalom ka sa kaning pagsukod sa Ginoo, God will bring you through. so ang Dios magadala kanimo. He said you will come forth as pure gold. Nga din nagingon siya nga din ikaw mahimo nga sama unya sa usa ka putli nga bulawan. To be broken before God means I have given everything to the hand of God. So ang pagkadugmok di ay diha sa tubangan sa Dios, ang tanang mga butang nga niya kanato atong matugyan sa Ginoo. Think about Abraham. Ato nga pamalandungan si Abraham. God gives him a promise. Ang Dios naghatag niya saad. You will have a son and he will be
his descendants will be greater than the stars. Ang saad ang Dios nga diin hatagan siya anak ug iyang mga kaliwatan mas daghan pa sa kabituon at kabituonan. 25 years he waited for the promise. So 25 ka tuig nga naghulat siya sa maong nga saad. Then Isaac is born by a miracle of God. Og si Isaac siya nahimugso diha pinaagi sa milagro sa Dios. And he grows up as a youth. Sa dihang nagtubo siya sa iyang mga pagkabatanon And the time comes. ug miabot ang panahon God says, I want you to take your son to the mountain. og niingon ang Dios nga gusto nako nga ang imong anak dad-on nimo ngadto sa kining bukid sa Moriah og ihalad And offer him to me. og imong ihalad ingon nga sinunog para kanako. Abraham had walked with God for decades, years and years. He was a faithful man. So si Abraham nakigkuyog nakig-uban sa Dios sa mga katuigan nga diin siya matinud-anon kaayo sa Ginoo. But even in his old age, Panbisan pa sa iyang kagulangon nga edad, God tested his heart. gisulayan gihapon siya sa Dios ang iyang kasing-kasing. And Abraham gave his son. Og kining si Abraham wala siya magmakuli nga iyang ihatag And we ang iyang know anak sa Dios. that God stopped him from killing his son. Okay, baluta nga diin ang Dios nagpakgan kaniya sa dihang patio na unta niya ang iyang anak dito Because sa halaran. that was not the purpose. The purpose was to test the heart of Abraham. Pero kay dili man tumong nga diin patyon ang mao nga anak ni Abraham kundi ang tumong nga sulayan lamang si Abraham. And that was also a picture of the cross. Og mausab kini ang lagway dito sa cross. God will provide himself a lamb. Nga diin ang Dios nagatagbo sa gikinahanglan sa nga kordero para sa iyang kaugalingon. Amen. So God will bring us into discipline. So ang Dios magadala ka nato o hatod ka ngayon kas Ginoo ngadto sa pagdisiplina. Now let's go to the book of Jonah, Doon sa libro sa Hunas. and we're going to go to chapter 3. Hunas kapitulo 3. Or, sorry, chapter 2. Kapitulo 2. And read verse 1, or verse 2, and then I want to read verse 7. So if you just read verse 2 and then verse 7. Og siya mingon, ako nagasangpit kang Hiuba. Kung nagasampit kang Hiuba tungod sa akong kagulanan. Og siya mitubag kanako gikan sa tiyan sa Sion. Ako mituaw og ikaw nagapatalinghob sa akong tingog. Verse 7. 7. Sa diha nga ang akong kalag nagmaluyahon sa sulod nako, nahanumdum ako kang Hiuba ug ang akong pag-ampo midangat diha kanimo ngadto sa imong balaan nga templo. Amen. Praise God. So, we know that Jonah rebelled against the word of God. So nasayod ta nga diin si Hunas ning rebelde gayud misupil batok sa pulong Now, sa Dios. what I want you to see is all of these were men of God. So ato nga kini makita nga diin kini sila ang tanan mga tao sa Dios. But even as servants of God, Panbisan pa nga din sila mga alagad sa Dios. there are times we become rebellious. Ado na gayoy panahon nga diin moabot nga diin murata og kini mga rebelyoso Or gyud we nga tao. start to walk in the flesh. Nga diin diha magsugod ta paglakaw o pagsunod sa atong nga unod. And so God has to break us in His hand. Og ang Dios siya magadugmok magabuak kanato diha siyang mga kamot. The Lord preserved Jonah's life in a great fish. So ang Ginoo siya nagaluwas og nagaluwas sa kinabuhi ni Jonas didto sa ilalom sa dako nga isda. And He gave him two options. So og gihantagan siya duha ka pagpili. You can die in your sin in this fish, So mahimong mamatay ka tungod sa imong sala diha sulod sa isda. or you can die to yourself and obey the calling of God. O ingon siya, or ang imong kaugalingon mo imong patsyon, ang imong kagustuhan sa imong unod, ug mo tubag ka sa tawag sa Dios. And he said, when my soul
fainted within me, I remembered the Lord. Og nagingon siya nga din sa diha nga iyang kalag nagamaluyahon iyang nahinumduman ang Dios. Out of the belly of Sheol I have cried out unto you. Og mingon siya didto sa tiyang sa Seol, ingon siya mituaw siya ngadto sa Dios. God knows how to discipline us. Ang Dios siya nahibalo kung unsaon ta niya pagdisiplina. Even when it hurts. Mabisan pa kini makapasakit kanato. But it yields the fruit of Apan kini righteousness. siya mohatod og bunga sa pagkamataro. That's the love of God. Mao kana ang gugma sa Dios. Now, Jonah was not done being sanctified. So si Jonas wala pa mahuman nga din siya nahimo nga din giluan Because he obeyed the Lord, tungod kay siya ning tahod sa Dios. he went to Nineveh, Niadto siya sa Ninive and there was great revival. o adunay dako kay pagkapukaw. But after the success, Apan human sa maong kalampusan, Jonah was angry with God. si Jonas nasuko na pod ngadto sa Ginoo. He was hoping the judgment would come. O din naglaom na pod siya nga din ang paghukom sa Dios magaabot ngadto kaniya. So he sits under the hot sun. O din dito ang iyang nga kaugalingon, iyang ipahiluna ngadto sa balas. Brother Gino knows about the sun up on the atuk. Amen. Dito dahil sa kining iyang nga kaugalingon na ilalom sa kainit sa adlaw. Init kayo sometimes. But Oh. Jonah was sitting in the hot sun. So si Jonas anaa siya na ilalom sa naglagiting nga kainit sa He adlaw. was faint. So siya naluya na. And God raised up a plant to give him shade. Og ang Dios nga para nga di makapasilong si Jonas nagpatubo kini siya og usa ka tabayag. But the next day the worm devoured it. O ang pagkasunod nga adlaw gikaon sa kining ulod ang mao nga kining tabayag og nalaya ni. And Jonah became upset over the plant. O si Jonas nasuko siya tungod kay ngano nga nalaya ang kining balagon o ang tabayag. God said, "You had mercy on the plant, but should you not have mercy on the city of Nineveh?" So ang Dios nagasulti ngadto kang Jonas nga din nasuko ka nga din namatay ang mao nga kining tabayag unya wala kay kining kaluoy pagbati ngadto sa Ninive. So we need to come to the place of surrender. So kinahanglan diay nga moabot ta sa dapit sa pag-surrender pagtugyan. Because God will discipline us. Tungod kay ang Dios magdisiplina kanato. Now, number 2 is Christian suffering. So ikaduha ang pag-antos sa Kristohanon. Let's go to Hebrews Ang chapter una 5. kanina disiplina, sunod ang pag-antos sa Kristohanon. So this is how God will break your spirit, that you will learn to obey the hand of God. So mao kini ang gihimo sa Dios aron sa pagbuak sa atong nga espiritu aron nga diin mo abutas pagtahod o pagtugyan sa kamot sa Now, Ginoo. a lot of Christians don't have a teaching for Christian suffering. Daghang mga katawhan nga diin wala magtudlo may tungod sa pag-antos sa Kristohanon. Some Christians are taught that you come to Christ and everything will be perfect. O daghang mga Kristohanon naghuna-una o mga tao nga diin sa dihang maduol na ta ni Kristo so ang tanang mga butang hingpit na. But that's not the Word of God. Apan wala di nato makaplagan o di nato makaplagan sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. We fight battles. So nakigdisok ta dunay mga kining away nga di nato giatubang. And there are times that God allows suffering in our life. Aduna gay mga panahon nga diin gitugot sa Dios ang mga pag-antos sa atong nga kinabuhi. And there are other times that it's from the enemy. O sa lain nga bahin naapoy gikan sa kaaway. So, whichever way, God will use it to sanctify us. So bisan asa ana ang Dios nagatugot aron nga din kita mahindot. I want you to see this. This is so powerful. So gusto ko nga diin inyo ni nga paminawon o lantawon tungod kay kini siya usa ka makusganon gayon. Hebrews chapter 5, verse 8. Though he was a son, yet he learned obedience by the things that he suffered. Kinsa mo basa sa Bisaya? Hebrew 5:8.
Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. This is Jesus Christ. Kani siya mao si Ginoong Hesus. Now, Jesus never sinned. Si Ginoong Hesus wala gayud makasala. Perfect in all of his ways. So impet gayud siya sa tanan niyang dalan. And it says here, though he was a son, Nagingon diri nga bisan siya tuod anak, yet he learned obedience through the things which he suffered. apan bisan pa niya na siya nakakat-on sa pagtahod sa mga butang nga iyang ginaantos. Wow. Amen. Now, let's go to 1 Peter. Unang Pedro. 1 Peter talks a lot about Christian suffering. Si Apostol Pedro daghan kay siya nga gisulti may tungod sa mga pag-antos sa Kristohanon. Now, he mostly is dealing with persecution. So og mga butang usab nga din iya nga gipakita ang mga paglutos. And he's preparing the first century Christians Og kini siya ginaandam sa una nga diin mga Kristohanon to face the Roman Empire aron nga diin sa ilang pag-atubang diha sa mga Roman. because they would face great persecution. Tungod kay sila nagatubang man og dako kayong mga paglutos. And so he prepares them to suffer as a Christian. Og iya nga ginaandam ang mga Kristohanon aron nga sila magatubang man niining maong mga pag-antos. 1 Peter chapter 3 verses 14 and 15. Kinsa mo basa sa Bisaya? Apan kon pantoson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao ug ayaw usab kamo kabalaka. 15. Pasidunggi hinaon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpapisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. So ingon siya bisan kamo nagaantos man gipaantos tungod sa pagkamatarong insya kamo mga bulahan. And he said, do not be afraid of their threats, Og ningon dito og ayaw kamo kahadlok sa bisan unsa ilang pagabuhaton. but sanctify the Lord God in your heart. Paningon siya ang Dios magabalaan diha sa inyong nga kasing-kasing. And be ready to give a defense for anyone that asks a reason for the hope that is Og in you. ningon siya og nahanglan nga andam kamo nga diin magatpanubag ngadto kanila nga magpakisayod sa paglaom sa Now, inyong pagtuo. Verse 17, for it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good rather than for doing evil. Amen. Sa 17 kay labi pang maayo ang pag-antos tungod sa pagbuhat ug matarong kun kini pagbuot man sa Dios kaysa pag-antos tungod sa pagbuhat ug dautan. Praise God. So, he said it's better to suffer for doing good. So nangingon siya mas maayo pa nga paantoson ta o moantos man ta diha sa pagbuhat sa maayo ug matarong. Why would we suffer for doing good? So nga naman nga kining moantos man ta sa pagbuhat o sa Because maayo. we live in a world that hates the Word of God. Tungod kay kita nagapuyo sa kalibutan nga diin nagdumot o wala makauyon sa pulong sa Ginoo. They are offended at the message of the cross. Sila masakitan may tungod sa mensahe nga dito sa cross. And so we must be prepared So mao ka ang hinungdan nga kinahanglan kita maandam to face persecution, sa pagatubang sa mga paglutos, to face the attack of sa Satan. pagatubang sa pag-atake ni Satanas. Now, verse 18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Amen. 18.
Kasi Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron kita iyang madala ngadto sa Dios sa lawasnong bahin sa iyang kinaiya. Siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. So Christ suffered for sins. Sa Ginoong Hesus nag-antos diha tungod sa sala. Look what he says, chapter 4, verse 1. So ato nga tanawon diri sa kaning kapitulo 4:1. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Busa maingon nga si Kristo miantos diha sa lawas. Sangkapin ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha, kay bisan kinsa nga magaantos diha sa lawas nakahunong na sa pagpakasala. So, he said, if Christ suffered for us, Naingon siya kung si Kristo nag-antos alang kanato, we should arm ourselves with the same mind. We should be prepared to suffer as a Christian. so kinahanglan dai pud kita nga maandam sa pag-antos ingon nga kita mga Kristohan. Now, chapter 4, verse 16. Sa versikulo 16 sa kapitulo 4. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Apan kung aduna may pantoson tungod sa iyang pagkakristohanon, nan dili niya kini pagkaulaw, hinunua kinahanglan makahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. He said, if you suffer as a Christian, So nagingon siya, kung ikaw nag-antos ingon nga usa ka Kristohanon, glorify God. himaya ang Dios. See, many Christians have a heart of complaint. Daghan nga Kristohanon nga ang kasing-kasing puno sa pagpagulbol. We praise God in the victory, Ato day nga kining himayaon o daygon ang Dios sa panahon sa but in the kadaugan. trial we murmur and complain. Apan diha sa kining mga pagsulay, nagapagutbot, naglikramo. But verse 19, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good, as to a faithful Creator. Sa 19, busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios. Kinahanglan magabuhat ug maayo ug magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat So, sa kasaligan. He says, be prepared, So nagingon siya dito nga diin kinahanglan ta maandam glorify God, sa paghimaya sa Dios. and commit yourself to God. Tugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Lord, I don't know what you're doing. Adin mangingon ta nga din ginawa ko makahibalo sa imong pagabuhaton. I don't understand, Wala ko makasabot. but I submit myself to you Apan akong itugyan ang akong kaugalingon nga na kanimo. because I trust you, God, Tungod kaya ko misalig kanimo that you Dios. are working in me Nga diin ikaw nagapamuhat sa a kanato. weight of glory. Nga diha sa imong himaya. Amen. Amen. See, we don't always understand. So dili man kita kanunay nga diin makasabot. Jesus said, what I'm doing now you don't understand, but later you will know. Ang ingon sa Ginoong Hesus sa mga tinun-an, dili pa mo kasabot karon apan unya inyo ra ning masabtan. But you must keep your praise, Apan kinahanglan magpabilin tang magdaay kaniya. and you must be faithful. Og magamatinod-anon. Number 3, quickly, because I know we're getting out of time here, is to be broken before God. We need to go through times also, I believe, of fasting and prayer. So diha sa pagkadugmok nato sa tubangan sa Dios, kung nagatuo nga diin usa kini ang pagpuasa ug pagampo. Now, let's go to Psalm chapter 69, Salmo 69, verse 10. versikulo 10. King David speaking said, when I wept and disciplined my soul with fasting, that became my reproach. Verse Psalm 69 verse 10. Kita mo basa. Nagpaubos ako sa akong kaugalingon pinagi sa pagpuasa apan di ay hinoon ako sa katawhan.
So, David said, I discipline my soul with fasting. So si David nagingon siya, iyaha nga gidisiplina ang iyang kaugalingon pinagis pagpuasa. Jesus began his ministry with 40 days of fasting Si and Ginoong prayer. Hesus, sa wala pa siya magasugod sa buluhaton, iyahang gihimo una ang pagpuasa nga 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Moses fasted. Si Moses usab, nakahimo niya. Elijah fasted. Si Elias usab. Paul fasted. Si Pablo mao sa gihapon. Jesus said, when you pray, Si Ginoong Hesus nagingon, sa dihang kamo magaampo, when you give, sa diha kamo magahatag, when you fast. sa diha kamo magpuasa. See, we know we should pray. So siya nakahibalo nga kinahanglan kita mo ampo, We know we should give. nga diin mo kinahanglan ta mo And as hatag. Christians, we should have times of fasting and prayer. So ingon nga Kristohanon nga usab kitay panahon diha sa pagpuasa o pagampo. Because when you fast, Tungod kay sa dihang ikaw magapuasa. you are putting away food So imuha nga din gihimo nga kini imo nga dumilian ang pagkaon. that you may eat the word of God, Aron nga ikaw magakaon lamang sa pulong sa that you may call upon the name of the Lord. nga diin ikaw magatawag lamang sa ngalan sa Ginoo. And when your stomach is hungry, O sa dihang ang imuhang tiyan gigutom na. your spirit overcomes the flesh. So ang imong espiritu siya magabuntog sa imong unod. Now, David said, I chasten my soul with fasting and prayer. So si David nagingon iyaha nga gi disiplina ang iyahang kalag diha sa pagpuasa. Now, there are times in our life we walk strong with God. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga naglakaw tang makusganon diha sa Dios. We're reading the Word of God, Sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, coming to God's house. sa pag-atos balay sa Dios. We have a walk with God. Adiin kita nagalakaw kauban sa Dios. But when you begin to fast, Apan sa diyang sugod ka puasa, you will realize how weak you are in the flesh. diha nimo makaamgo ka kung unsa di ay kahuyang ang imong unod. You will realize the weakness of your own heart. So diha nimo maamguhan ang kaluyahon o kahuyang sa imong And kasing-kasing. you will become broken before God. O ikaw mahimo nga din madugmok sa atubangan sa Dios. I believe that's a great truth for the Christian, to become broken in the hand of God. So ako nagatuo usa ni sa dako nga kamatuoran nga ang Kristohanon nga diin siya madugmok sa atubangan sa Dios. Now, for some of you that maybe have never really fasted before, So diha sa matag usa kaninyo nga diin wala pagayod makasulay og diin pagpuasa or you don't really understand, o wala pagyod ka makasabot niini. I challenge you to start small. So ako nga hagit kaninyo sa pagsugod sa gamay. Just take one day. Usa baka adlaw Skip breakfast and lunch. or imuha nga salaangan ang pagkaon sa pamahaw o paniudto. Just do a partial fast Nga din kana siya usa ka kining pagpuasa until dinner or imuhang himuon ba sa usa hantod sa panihapon. and spend that day with Jesus. O kanang imuhang igugol imong panahon Now- ngadto kang Hesus. Just like working out in the gym. Sama lang nga din tuwa ka dito sa gym. You're not going to see great fruit the first time. Dili pa nimo makita ang dakong bunga sa unang higayon. But when it becomes a lifestyle, Apan kung kini imuhang himuon nga din estilo na sa imong kinabuhi. when God gives you the revelation Sa dihang ang Dios magahatag kanimo og pinadaya. and you get hungry for God, O sa dihang ikaw mahimo nga gutom di your sa Dios. spirit man will grow strong in the Lord. O diin ang espiritu nimo mahimo nga makusganon diha sa Dios. And God will reveal the secret of your heart. O ang Dios siya magapadayag diha sa tinago sa imong kasing-kasing. Amen? Amen. Now, I want one last scripture very quickly and then we'll close. Let's go to Jeremiah. Jeremias. Amen. Praise God. Jeremiah. And I want to go to chapter 18. Jeremias 18. Verses 3 hangtod 6. And I'll just let Pastor Mike read for time's sake. 3 ngadto sa 6. Unya miadto ako sa balay sa magkukulon. O ganiya karon siya naghimo og usa ka buhat ibabaw sa mga ligid. 4. Og sa diha nga ang mga sudlanan
nga binuhat niya gikan sa yuta nga kulunon nga daot diha sa kamot sa magkukulon. Niini gibuhat niya pag-usab og lain nga sudlanan sumala sa gipaka-maayo sa magkukulon nga angay sa himuon gikan niini. 5. Unya ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagingon. 6. O balay sa Israel, dili ba mahimo ko kanimo ang ingon sa gibuhat niining magkukulon? Nga gaingon si Jehova, aniya karon, ingon nga ang yuta kulunon ana sa kamot sa magkukulon, maingon ni ana kamo, aniya man sa akong kamot. O balay sa Israel. Get this revelation in your heart. So, kuha kining mao nga pinadayag diha sa mga kasing-kasing ibutang. He said there was a potter and clay. So nagingon siya dunay magkukulon ug dunay kulunon. And the clay was marred or broken in the hand of the potter. Og nga mao nga kining kulunon siya nabuak diha sa kamot sa magkukulon. See, when you take clay, you beat it, you break it, you shape it. So sa dihang makuha ka niining maong yuta nga kulunon so imuha ni nga pormahon. And he said that it might be made into another vessel. Og mingon siya og iyang gihimo ang lain nga sudlanan sa gikan nga gihapon sa maong As kulunon. it seems good to the potter. Og mingon siya sumala sa unsay maayo sa mga mao nga magkukulon. And God said, hear the word of the Lord. Og mingon ang Dios paminawa kining pulong sa Ginoo. Can I not do with you as the potter has done with the clay? Og ingon siya nga dili ba usab nako mahimo ang unsay gibuhat sa mao nga magkukulon. The Bible calls us vessels of honor. Kita gitawag sa malas Biblia panudlanan diha sa kadungganan. Fit and prepared for the master's use. Nga diin kini siya giandam para sa paggamit sa agalan. But before we become a vessel of honor, Apan sa wala pa kita mahimo nga panudlanan sa the kadungganan. potter will break the clay. So ang kining magkukulon nabuak ang mao nga kulunon. And he will build it into the image that he desires. Og iya kining kining gihimo sumala sa hulagway o diin nga iyahang gitinguha nga maayo. What did God say? Unsa gisulti sa Dios? You are made into the image of Christ. Kita gimugna og gihimo aron mahimo nga sama sa dagway ni Kristo. We behold as a mirror the glory of the Lord. Nga diin kita makasud-ong sama sa salamin diha sa himaya sa Dios. And we are being transformed into the same image from glory to glory. O kita mga usab sa samang dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya. Whoever falls upon this stone will be broken. Ngayon siya bisan kinsa nga matugdonan nini mao nga bato siya madugmo. Mga Egson, let's stand together. Manindog ta. When we Hallelujah. sing, this is really my instruction to you. Sa diha nga kita mag-aawit kini mao nga ako nga pahimbang. If there is any burden, Kung aduna may kabugaton whether it is sin, or tungod pa sala if it is money, or tungod sa kwarta your children, o sa imong mga kabataan your marriage, o sa imong kaminyoon your calling of God, o sa imong tawag sa Dios you need direction from o God. nagkinahanglan kag giya sa Dios Something that has been troubling your heart. or kini mga butang nga diin nakapa kanang nakapa sambok sa imong kasing-kasing. I want you to see yourself before Christ Gusto ko nga diin makita ang imong kaugalingon sa tubangan ni Kristo. as a living sacrifice. Ingon nga usa ka buhing halad. God, I give it to you. Nga diin mo ingon, Ginoo, ako ning ihalad kanimo. I surrender. Ako ning itugyan. I give it all to you, God. Ako ning ihatag kanimo ang tanan, Ginoo. Lord, break me, O mingon ta, Ginoo, dugmo ka ko. that you may build me into a vessel of honor. Nga diin imo ko mapun-on o diin muon nga diin panudlanan sa kadunggan. Search my heart. Susiha nga akong kasing-kasing. Whatever is unpleasing to you, Bisan unsang butang nga diin makapahimuot kanimo. take it away from me. Aw unsang mga butang wala makapahimuot kanimo, kuha agi kanimo. I submit all to you. Amen. Ako ang sambitan kanimo ang tanan. Praise God. Amen. Hallelujah.